Nang sumunod na araw nga ay sinimula na nilang gawin ang damit ng berhen na patahin ni Obed. Wala na ang dating kilig, ang dating kaba at pananabik, pati na ang galit na nasa kanyang dibdib karo kay Obed kahit naiisip niya ito dahil sa tinatahi nila ito ang may pagawa. Namanhid na rin yata ang kanyang puso sa matagal ding panahong kaiyak dahil sa lalaki. Gayunman tulad ng kanyang pangako dito, ginawa nilang magandang damit na iyon. Kulang-kulang 1 buwan din nilang ginawa iyon at halos kasabay na natapos na yun ang ginagawang building sa harap ng kanilang bahay. Nagbalik na nga sa normal ang kanyang buhay. Sumasama na uli siya sa choir at sa iba pang mga gawain sa simbahan. Naiisip pa rin niya si Obed pero hindi na siya nasasaktan. Itinuring na lamang niya ang mga nangyari sa kanila isang panaginip. Isang umagang nag-aalmusal sila ay may ibinalita ang kanyang inang. Magbubukas na pala ang pagawaan dyan sa kabila, sabi nito. Napahinto siya sa paghigop ng kape at napatingin sa kanyang inang. Ano hubang gagawin dyan, inang? Mga furniture pala, rattan furniture. Natigilan siya. May kabang bumundol sa kanyang dibdib. Rattan furniture ho, inang? Oo, mga sala set daw na yari sa yantok. E-export daw sa Amerika at Europa. At ang maganda nito, dito na lang sa atin mangunguha ng mga trabahador. May darating daw na tagapagturo buhat sa Cavite, kaya magkakaroon ng libreng training dyan at yung makakapasa daw ay agad na kukuning trabahador. Lalo na siyang natigilan ng marinig ang mga lugar na iyon, Amerika at Europe at Cavite. Titabdi ba ang mga rattan furniture din ang negosyo ni na Obed? Balita sa kanya ni Joan na kasalo nila ng almusal. Oo, inang sino raw hubang may-ari ng pagawaang iyan? Hindi ko alam, pero ayon sa nasagap ko, taga Cavite raw na napatira sa Amerika. Nakagat niya ang mga labi. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Si Obed ba ang may-ari ng pagawaing iyon? Kung ang lalaki nga, bakit dito nagpagawa ng pagawaan? Gusto ba siyang pasakitan nito? Babalik ito dito na kasama ang asawa para lalo lamang siyang masaktan? Hindi agad siya nakatulog ng gabing iyon. Nagdasal siya ng taimtim sa mahal na birhen na hindi sana magkatotoo ang kutob niyang si Obed ang may-ari ng pagawaang iyon. Dahil kung magkakatotoo ang kanyang kutob, mapipilitan na naman siyang lumayo. Naanyayahan ang kanilang choir na kumanta sa ginanap na vigil sa patay ng mga kasamahan nila sa simbahan. Gabi ang vigil at malalim na ng gabi nang magpasya silang umuwi. Pagkatapos kasi ng vigil, ay nakipaglamay pa sila ng 1 oras. Naglakad lang silang pauwi dahil marami naman silang magkakasama. Pero pagsapit sa kanilang barangay, ay 3 na lamang silang magkakasama. Siya, ang kanyang dit si Minda at si John. Wala na halos tao sa kalsada dahil malalim na nga ang gabi. Isa pa'y medyo madilim sapagkat walang bituin at buwan sa langit. Malayo-layo na sila sa kanila nang makarinig sila ng isang sasakyang paparating buhat sa kanilang likuran. Isang kotse ang nakita nila ng lingunin nila iyon. Pagkuwan ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang mapatapat sa kanila ang kotse na 2 malalaking lalaki, ang agad na nanawag at lumapit sa kanila. Nabigla na lamang siya nang bigla siyang hilahin ng mga ito at ipasok sa kotse. Pagkuwan ay biglang humarurot palayo ang sasakyan. Naiiwan si Nadit si Minda at Joan. Natarantang sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Ngayon na lamang ang kanyang sindak nang makilala ang isa pang lalaking nasa loob ng kotse na siyang nasa Manilbela. Si Greggy. Ikaw, bulalas niya. Sumulyap sa kanya si Greggy at mumisi. Ako nga, mahal ko. Anong kailangan mo sa akin? Asik niya sa lalaki. Nakapagitna siya sa 2 malalaking lalaki. Ang isa pa'y may hawak na baril na nakatutok sa kanya para hindi siya makapag-ingay. Ikaw ang kailangan ko. At titiyan ko sa iyong magiging akin ka ngayong gabi. Napakasama mo. Wala ka nang magagawa ngayon. Matagal ko rin pinlano ito. Hindi ka magtatagumpay sa tanas. Humalakhak si Greggy. Napansin niya ang kinaroroonan nilang lugar. Patungo yun sa mga bukay na wala halos mga bahay. Gumapa ang kilabot sa kanyang dibdib. Maawa ka sa akin, Greggy. Sabi niyang nagmamakaawa. Lalo lamang lumakas ang tawa ni Greggy. Sa 2 iyan ka humingi ng awa. Malalaking lalaki iyan. Natitiyak kong mahihirapan ka dyan. Napanarawan na rin ang 2 lalaki na lalong nagbigay ng kilabot sa buo niyang katawan. Tahimik na sa kanilang dinaraan. Sarado na ang mga bahay. Ilang saglit pa ay binaybay nila ang rough road at ang mga magkabilang daan ay pawang buko rin na nagtataasang puno. Wala na siyang nakikitang mga bahay at madilim na rin dahil wala man lang kahit isang bituin sa langit. Sa dako pa ron ay huminto ang sasakyan. Kinilabutan siya ng hilahin siyang pababa ni Greg at mapagbastan na niya ang lugar. Talahiban. Wala kahit isang bahay, pawang matataas na talahib at matataas na puno na parang mga anino lamang dahil sa dilim ng paligid. Umabali ng 2 lalaki at sumunod sa kanila nang hilahin siya ni Greg.
patungo sa loob ng makakapal at matataas na talabib. Gusto niyang manlaban ngunit wala siyang magawa sa lakas ni Greg. Ihihiga na lamang siya nito sa damuhan nang makarinig sila ng ugong na dumarating na sasakyan. Natalaw nila ang dalawang liwanag na nagmumula sa headlight ng paparating na sasakyan. Naloko na, nasundan yata tayo. Nakita nilang bumilis ang kotseng paparating ng masinagan nito ang sinakyan nila na nakaparada sa gilid ng daan. At bago pa nakaisip ng nararapat gawin ng tatlong lalaki, may dala sa kanya ay nakahinto na ang kotse sa puwitan ng kanilang sinakyan. Gulat na gulat siya nang makita kung sino ang bumaba sa kotseng bagong dating. Kahit madilim ay hindi siya maaaring magkamali. Si Obet ang lalaking iyon. Agad na inasinta ng lalaking may baril si Obet. Obet dapa, sigaw niya bago umalingaw ang isang putok. Nagawa naman agad na makadapa ni Obet. Sinugod na ito ng dalawang lalaki habang hindi naman siya binibitawan ni Greg. Nakipagsuntukan na si Obet sa dalawang lalaki. Sinamantala naman niyang pagkakalingat ni Greg. Na nakatingin sa mga kasamahan, bigla niya itong itunulak at tumakbo siyang paladiw dito. Naghanap siya ng kahit anong maipanghahampas para matulungan niya si Obet. Natatakot siyang kapag pinagtulong-tulungan ito ng tatlong lalaki ay magapi ito at maitakas na naman siya. Nakakita siya ng isang sanga ng puno. Nang akma siyang lalapit kay Obet ay nakita niyang papalapit naman sa kanya si Greg. Agad na niyang hinataw ito ng kahoy sa tuhod. Sa pulang lalaki at halos mabasang ang bunoteo sa lulod sa malakas na pagkakahampas niya. Napasigaw ito at nabuwal sa lupa. Sugod naman siya sa tatlong lalaki at nakita niyang nakabuwal na si Obet sa lupa. Susugurin ito ng dalawang lalaki pero agad niyang nakalapit at ubod lakas niya itong hinahataw sa likod. Napasigaw sa sakit ang lalaki pero siyang binalingan ito. Nagawa nitong awatin sa kanya ang kahoy at sinuntok siya nito sa tiyan. Napasigaw si Obet agad nitong nilundag ang lalaki. Sapo naman niya ang tiyan na napalhod siya sa lupa. Nanginginig ang kanyang tuhod at pakiramdam niya ay masusuka siya. Nasunggaban ng isang lalaki si Obet sa leeg at hindi makakawala ito. Lumapit naman dito ang ikalawang lalaki upang pagsasuntokin ito sa tiyan. Pero napahinto ito sa paglapit nang makarinig sila ng ugong ng mga tricycle na paparating. Maraming tricycle. Nawala yata ang kanyang nararamdamang pagsusuka. Huminto ang mga tricycle at nagbaba ng maraming lalaking may dalang mga panghampas. Nagsisugod itong palapit sa kanila. Sa takot ay nagtakbuhan ng dalawang lalaki, pero hinabol ito ng mga bagong dating ng mga kalalakihan. Sa takot na mabugbog ng husto ay sumuko na agad ang dalawang lalaki. Pati na si Greg ay sumuko na sa mga bagong dating. Agad nang lumapit si Nadit, si Minda at Joan sa kanila ni Obet, nakasama pala sa mga bagong dating. Nakaupo siya sa lupa sa puwang tiyan. Nakaalalay naman sa kanya. Si Obet, ano ang nangyari? Tanong ni Nadit si Minda. Gusto akong salbahihin ni Greg. Mabuti na lang at dumating si Obet. Papunta pala talaga siya sa atin eh. Pagkukwento ni Nadit si Minda, tamang-tamang nadaanan niya kami ni Joan na nanghihingi ng tulong. Nagpauna na siyang sumunod sa inyo habang tumatawag naman kami ni Joan ng mga barangay pulis. Napaiyak na lamang siya. Talagang hindi ako titigilan ng Greg na yun. Hindi ka na niya magagalaw pa dahil makukulong ng hayop na yun. Galit na sabi ni Ditsi Minda. At dahil narito na ako, sigaw ni Obet. Nakaawa ang bibig na napatingin siya sa lalaki. Ngayon ka pa ba iiyak na nagbalik na ako? Masuyong sabi ni Obet habang sikay siya ng kotse nito. Pabalik sila sa bahay. Kasakay nila sina Joan at Ditsi Minda sa backseat ng kotse. Sina Greg at ang dalawang kasama ito ay nasa kotse ng mga ito kasama ang mga barangay pulis. Kasunod ang mga ito mga tricycle. Sa munisipyo na itutuloy ang tatlong lalaki. Nagpahid ng luha si Marina sa mga mata. Bakit ka pa nagbalik? Gusto mo ba talaga akong saktan? Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba natutuwa na heto ako na ang titira dito sa Bataan para hindi na kita layo dito? Natitigilang napatingin siya sa mukha ng lalaki. Ano ang ibig mong sabihin? Ano pa ba? Pinilit ko sina mama at papa na dito na lang ako sa Pilipinas. At siyang mamamahala ng paggawa ng mga rattan furniture na ipadadala sa Amerika. At sa halip na sa Cavite dito na gagawin ng mga furnitures na iyon para magkalapit na tayo. Pero hindi ba may asawa ka na? Asawa? Binatang-binata ako no. Sino yung dumating dito na buntis na nagpakilalang Jean? Girlfriend mo raw siya at pakakasalan mo na. Napailing si Obet. Nakahanda na sana akong sumama sa United States pero bigla siyang sumulpot dito sa amin at sinabing pakakasalan mo nga raw siya dahil ikaw ang ama ng dinadala niya. Napabuga sa hangin ng lalaki. Dati ko siyang girlfriend at ipinagpalit niya ako sa iba. Nang mabuntis siya at iiwan ay ipinagilit niya sa akin. Gusto niyang magbalik sa akin, hindi naman ako tanga para ako'y ng anak niya sa iba. Pero alam mo pa siya.
Sweetheart, alam mo namang ikaw lang ang mahal ko eh. Hindi pa ba sapat na patunay yung heto at dito na ako titira sa Bataan para hindi ka na aalis dito? Ngayon ko kasi na-realize na hindi mo nga maiiwan ang pananahin ng damit ng berhen at pagkanta sa choir dahil buhay mo na iyon. Wala na siyang masabi. Ang gusto na lamang niya ay umiyak dahil ang kanyang puso'y punong-puno ng kaligayahan. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin ang hindi mo pagdating ng araw na pinaalis sana tayo patungong Amerika. Kung alam mo lang na ilang ulit akong namatay sa pag-akalang baliwala ako sa iyo. Napasulyap siya sa lalaki. Damang-dama niya sa boss nito ang mga hirap na pinagdaanan nito sa panahong magkahiwalay sila. Ito'y nasa Amerika at siya narito sa Bataan. Walang gabing hindi ikaw ang alaman ng isip ko, sweetheart. Habang nasa States ako, sabi ko nga sa sarili, mabuti pang hindi na lamang kinakilala kaysa naman naghihirap akong ganoon. Kaya nga nang mabuksan na ang outlet namin sa Switzerland at Germany, pinilit ko na sina papa at mama na payagan ako nung umuwi na dito na ako na lamang ang mamamahala sa pagawaan namin ng rattan furniture. Nahirapan din naman ako. Napilitan akong umalis dito sa amin kaya nga nakilala ko si Greggy, yung nagtangkang kumidnap sa akin. Tapos na ang lahat ng mga hirap natin, sweetheart. Next week ay darating dito sina Tio Escar at Tia Bemang para mamanhikan at sa araw ng ating kasal, darating naman sina mama at papa para makilala ka. Oh, wait. Liligaya na tayo, sweetheart. Tapos na nga pala yung pinagagawa mong damit ng mahal na birhen. Talaga? Oo. Pwede kayang i-request na iyon ang suot ng mahal na birhen kapag ikinasal tayo. Hayaan mo at sasabihin ko sa namamahala. Tita, maid of honor ako ha. Biglang singit ni Joan mula sa likuran. Siyempre naman, sagot ni Obed na sinulya pa ng dalaga sa salamin. At gusto ko yung choir natin ang kakanta sa ating kasal. Sabi ulit ni Obed. Anong choir natin? Bakit di ba kasali ako dun? Boses ko yata ang pambato dun. Ang yabang at nagkawat-tawanan silang apat. Nagkaraan ng 2 buwan ay isang marangyang kasalan ang ginanap sa simbahan ng Urani. Ang kasal ni na Obed at Marinya. Nagmistulang hardin ng buong simbahan dahil sa dami ng bulaklak na ginayak sa altar at sa aisle. Sa bagyo na pananggaling ang mga bulaklak na iyon. Umuwi ang mama at papa ni Obed upang saksihan ang kanilang pag-iisang dibdib. Masayang-masaya ang mga ito nang makilala si Marinya. Tuwang-tuwa na isang babaeng tulad niyang napangasawa ng anak. Si John ang naging maid of honor at best man naman ng isang pinsang lalaki ni Obed sa Cavite. Tulad ng hiling ni Obed, ang damit niyang ipinagawa niya para sa birhen ang suot nito nang ikasal sila. Ang kanilang choir ang kumanta. Si Marinya na marahil ang pinakamasayang babae sa mundo ng mga sandaling iyon. Ubod ng ganda ang suot niyang trahe na ipinatahi pa nila sa isang sikat na coachar sa Maynila. Pero ang mabigat na dahilan ng kanyang kaligayahan ay ang katotohanang magiging kanya ng lalaking ibinigay sa kanya ng mahal na birhen. Ang lalaking napatunayan niyang mahal na mahal siya dahil pinagbigyan nito ang kahilingan niyang huwag mahinto sa pagkanta sa choir at pananahin ng damit ng birhen kahit sila'y mag-asawa na. Alam niya sa piling ni Obed magiging ganap ang kanyang kaligayahan.